2 patong na lang at matatapos na ang Asintada Arc. Pero bago ang lahat, gagawa muna ako ng lababo ni Wembanyama. Ngunit subalit pero datapwa tatanggalin ko muna tong obstacles na to para makaporma ako ng maayos. Tinanggal ko muna yung sakit ng mga pindutan at panel para matanggal ko siya sa kanyang tarima. At nilagay ko na siya sa EFAS na Gedli. Tapos yung butas na yan, lalagyan ko yan ng takip. Magic gimmick. Inis, grabe si Master M. Hakot ano naman. Sunod naman na ginawa ko, tinanggal ko na yung dating bracket ng aircon. Tapos nag-grinder na ako ng mga itutusok na bakal. 10 pirasong 25 inches at 5 102 inches. Mamaya bang porma ko'y pa simple lang. May pinopormahan to. Tapos winelding ko na yung mga lumabas na bakal sa pagbarena. Dito ko rin kasi ipapatong yung horizontal na bakal na magdudugtong dito sa may pader na mayroong fault line. Para kahit pabitaw na, alam niyang nag-effort pa rin akong ayusin kahit may lamat na. You really know how to start fixing my broken wall. Neto, nagyayabang po. Pagtapos ko mag-welding, kumain muna ako. Anong akala nyo sa akin? Hindi ko makain? Alam mo ha. Pagtapos ko mag-break time, sinukat ko yung 8 na haba kasi parang sakto. And what a destiny! Dahil sakto naman sila, ang puputulin ko na lang ay pang bracket. Sinukat ko muna yung 2 kahoy tapos minayno sa 2 feet. Ayun kasi yung lapad ng lababo ni Wemb. Tapos nilagyan ko muna ng mga tanda yung mga kahoy para pag naglagari, ihi na lang yung pahinga. May martilyo, may pakowa, non tunog. Bago ko ilagay yung mga bracket, sinukat ko muna kung swak. At dahil swak naman siya, nilatag ko na yung mga ilalagay na bracket. Kinuha ko muna yung total na sukat nung haba, tapos dinivide sa 6. Then multiply by tiwala and love equals forever. Tapos sinukat ulit baka kasi nagbago matapos lagyan ng bracket. Dahil ganun pa rin tulad ng dati, sunod naman na ginawa ko yung mga paa ng forma. Nagputol ako ng 4 na horizontal at 4 na vertical. Kasi yung magiging itsura niya parang frame lang ulit. Tapos pinagpapapakunan ni K-Ram. Grabe na ini! Parang The Carpenters. You are the plant who makes me happy. Pagtapos ko makuha yung level sa dulo, lalagyan ko na sana ng paatong isa. Kaso biglang nagbago etep ko. Kasi ibababa ko ulit yung forma para pakuan. Kaya ang naisip ko, gumawa muna ng sapin. Tinanggal ko muna yung bulok na part. Tapos nagsukat ng 2 feet magkabilang mundo. Tapos sinesesan ko sa pader gamit kupra. At sinimula ng aguitan, nilapit pa nga para dama. Yung ginamit ko palang roller dyan, bad lumber. Paggamit ng grinder na paganito ay rated PSG. Mga pariwala lang ang buhay ang gumagawa nito. Maaari ka kasing matalsikan ng bala, debris, fragment, molecules, atoms, and particle. Pagtapos ko magputol ng isasapin, sinukat ko muna siya baka kasi hindi sakto. At dahil sakto naman, sunod na ginawa ko, sinukat ko na yung natira para magawan na rin. Grabe ka na idol, palibasa kasi basag-basag na yung muka. Pagtapos ko nga ulit tanggalin yung bulok na part, minarkahan at ginuhitan ko na siya. Tapos siniga parang binetchin na EA. At nilagari ko na siya this time. Duda ako natalsikan siguro to. Sunod sinukat ko kung okay na to. Okay naman kaya pinagpapapako ko na. Can't feel my pie. Asan yung nails? Pokpok. At sa wakas natapos na rin. Kaya ang sunod na ginawa ko, nilatag ko na yung forma. Nilagay ko na yung mga paa niya. Tapos pinagpupukpok para ma-adjust. Nilagay ko na rin yung mga harang niya. Pati yung tukod sa gitna pero in-adjust ko muna. Pinutulan ko kasi nawala sa level. Pinagpapapako ko na rin pero di nakabaon para mabilis lang tanggalin. Sunod nagsukat na ako ng harang pang gitna. Pagtapos ko ragaliin, nagputol ako ng huling tukod para sa gitna. Tapos i-flex mo! Hoy, dito madali boy. Huwag niyo nga ako kinikingkoy. Di ko na rin kayo kalibil. Uy. Malaki na ang kaibahan. Kahit magtanong ka pa sa iba dyan. Basta may alam niya na yan. Diyos ko po. Wag naman. Ya, tama na ya. Parang awa mo na. Tinitigasan na ako. Tinitigasan na yung kamao ko. Tinayo pa talaga. Inurong pa. Zinum pa. Pazumpa ka pa. Tanay dana. Okay na to. You know, nalatag na yung ating forma. Kaya nilagay ko na yung last piece. Paano naman nasabing ilonggo ko? Base sa forma ko? Bago ko simulan maghalo at magbuhos, nilatag ko muna yung tutungtungan ko. Tapos niready ko na yung mga ilalagay ko. Tapos pinagtutusok ko na yung mga bakal ni Pain para makontrol niya na yung pader tsaka ma-absorb yung chakra. Matagal niya na kasing request sa akin, sabi niya. Ang hindi nakakaalam kung ano ang sakit ay hindi mababatid ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Hindi ko ginusto ang ilayo ako sa'yo, mahal, kaya ngayon nag-aalambre ng mga bakal-bakal.
charot. Ay, tutorial pala to. 'Di ba napasok mo na yung ulo? Kahit di mo na siya lawayan. Kasi di naman siya iba. Yung kabilang dulo niya, ibabaluktot mo siya sa may gancho. Then, turn around. Tapos paikot-ikutin mo lang siya hanggang sa humigpit. Yung higpit na matatanggal mo pa rin yung gancho. Ang tawag sa technique na to, tutube. Sa sunod ko na ituturo sa inyo yung butterfly. Grabe oh, parang rehas. Pahiwatig na ata to. Sunod naman na gagawin ko, i-welding ko sa horizontal lahat ng nakatusok na yan. Para talagang quality. Hindi ko na nga pala kinating o tiniktikan yung pinagtutusukan ng bakal para magkaroon ng kanal. Kasi makapal na palitada naman yung gagawin ko dito kasi hindi sila pantay-pantay. Pero mas dihamak na matibay yon yung may kanal. Nilagyan ko nga pala to ng flexible tube para dito dumalo yung tubig sa lababo. Pinasobrahan ko siya para cute pag pinutol. At sinimulan ko na maghalo at magbuhos ng super fast kasi gabi na. At yun, natapos na rin yung lababo ni Wembanyama. Naawa kasi ako doon pag naghuhugas, naka-angel seat. Tapos laging nagdadabog pag naghuhugas. Kasi lagi daw sumasakit yung tuhod niya tsaka likod niya. Pero pag bumibembang, hindi. Sana naman parsipagin ka na maghugas.